Day 2 piglet. So 12 heads dito nila. So sa awa ng Diyos, walang naiipit sa kanila. Walang naiipit, walang may problema. So kahit kahit tipid tayo sa pagkain sa inahin, kung makikita nyo yung gatas ng inahin ay tumutulo. So malakas pa rin talaga. So tama lang na hindi pa natin siya binibigyan ng feeds na marami. O sabihin natin yung feeds na sasakto sa kain niya, yung magbubusog yung inahin natin. Ang habol talaga natin dito ay yung yung gatas na nilalabas niya ay dapat sakto lang sa mga piglet hanggang sa mawala yung pagtatay ng piglet natin. So hindi na naman nagtatay, kaya lang mayroon pa sa kanila na may malambot yung dumi. So kaya okay lang yan. So malilinis yung piglet natin. So ibig sabihin wala nang malalang malambot ang dumi sa kanila. Siguro bukas nito, after 3 days since birth nila, ay mga buo ng dumi nito. Sana lang talaga. Yan. So ito, medyo yan, malaman na yung dumi, hindi pa tubig. Pero at least hindi nakagaya nung yan. So yun, mayroon na nga buo. Ayun buo na siya. Ayun yan. So buo na yung dumi ng ibang piglet. Okay. So hindi pa totaling buong-buo na yung dumi nila, pero at least meron ako nakikita mga buong dumi sa kanila. Yan Magandang sign yan na effective yung ginagawa natin sa mga piglet na nagtatae. So yun lang mga kapigmate ang kailangan nyo gawin kung yung mga piglet nyo ay nagtatae. Control ng pagkain sa inahin, huwag pakainin na maraming inahin. Bawas kain lang muna. Mayroong isa tayong subscriber o follower dito sa Facebook na medyo nakasagutan ko kasi nagpatulong siya sa akin kung paano raw mawala yung pagtatay ng piglet. So syempre tayo naman nag-share din tayo ng ginagawa natin kung ano dapat ang gawin. Pero parang binara niya ako yung sinabi ko sa niya, binara niya. Sabi niya, bakit daw yung inahin ang pupukusan kong tingnan, wala naman daw sa inahin ang problema, kundi nasa piglet. Nasa piglet daw. Yun ang sabi niya sa akin. So tayo naman, pinaliwanag natin sa kanya kung bakit. Pero wala, hindi siya naniniwala. Sabi sa akin, gamot daw ang kailangan niya. Sabi ko, kung gamot ang kailangan niya, magtanong siya sa technician. So yun, hindi kami nagkasundo, kaya block agad siya sa akin. Automatic block agad siya sa akin. So mga kapigmate, kaya ako to hindi binibigyan ng gamot. At ang inahin po yung kinokontrol ko sa pagkain para mawala yung pagtatay ng piglet. Kasi mga kapigmate, yung mga piglet natin ay dumedede pa po. So ang kinokonsume lang nila sa dede. Hindi dito sa feeds na nilalagay natin, hindi sa tubig na nilalagay natin, at hindi pa kumakain yung mga piglet. So sa inahin pa sila kumukuha ng kinakain nila. So ang kaya ako, ang kinokontrol ko naman yung nakukonsume na mga piglet sa inahin na gatas. So ko siya, nire-reduce ko yung may lalabas ng ng inahin natin na gatas. Kaya po sa inahin ako nakapokus, hindi sa piglet. So ang mga piglet kong yan, inahin na po ang bahalang mag-alaga dyan. Ako lang dito lang sa inahin. So yun lang po mga kapigmate. So magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Kompleto, walang bawas. Ayan. Day 2 nila. So bukas day 3 nila, magpuputol na tayo ng ng buntot. So kahit medyo may malambot pandumi sa kanila bukas, mag-inject na tayo ng iron. So kaputol na ng buntot. Kasi hindi na rin naman malala yung may malambot na tayo sa kanila. Kaya okay na yon. So yun, magandang gabi.